Tinakwil ng babae ang lumpo niyang nanay para makuha at makamkam ang lahat ng mga pera nito hanggang sa makatanggap siya ng isang tawag na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Kung may bata na sagad sa buto ang pagiging spoiled, siguradong mangunguna dyan ang batang si Eliza. Dahil sa labis na pagmamahal ng mga magulang niya sa kanya, ay nalunod na nga ng tuluyan sa karangyaan ng buhay ang bata na hindi niya na nga nakikita ang perspektibo ng ibang mga tao. Sa murang edad pa lamang, alam na ni Eliza na kayang-kaya niyang makuha ang lahat ng gustuhin niya dahil meron siyang mayayamang mga magulang na nakasuporta sa lahat ng kanyang gusto, mula sa mamahaling mga laruan hanggang sa mga pinakamagagandang mga kasuotan. Lahat ng yan ay nakukuha ni Eliza na lagi pa nga niya itong ipinagmamayabang sa kanyang mga kalaro. Ang cheap-cheap naman yung suot mo. Buti pa ako, binilhan ako nila mami. Mamahaling dress. Doon pa namin binili sa SM. At hindi lang isang kulay yung kinuha ko. 5 magkakaibang mga kulay. Minsang pagmamayabang ni Eliza sa kanyang kaklase sa loob ng paaralan. Grabe ka naman magsalita. Buti nga, pinaghirapan pa nila mama itong dress ko para mabili lang nila. Tapos, kukutsain mo lang? Sagot naman ito sa kanya. Ngunit, kahit na sinong nakakakilala kay Eliza, ay mahihinuha kung gaanong kakaibang pag-uugali ng batang ito. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Basta ang alam niya lamang ay meron siyang magandang katayuan sa lipunan. Tinawanan niya lamang ang kanyang kaklase at hindi na nga ito muli pang kinausap. Iniwan niya itong umiiyak at durog ang puso. Ang pag-uugaling ito ni Eliza ay nadala niya hanggang siya ay nalalapit na ngang magdalaga. Pero kung iniisip mo na walang kwentang mga magulang niya dahil pinalaki nila ng ganito ang bata, ay talaga namang nagkakamali ka. Ang kanyang nanay kasi na si Karil at ang tatay niyang si Jacob ay ang isa sa pinaka-nire-respeto sa mundo ng negosyo. Hindi lamang dahil sa kanilang galing pagdating sa paghahawak ng pera, kundi pagdating na rin sa kanilang pagiging mga tao at mabait sa kapwa. Kaya naman walang nag-aakala na magiging ganito kasuplada ang kanilang anak, na ginawa naman nila ang lahat para mapalaki ng maayos. Kaya naman isang gabi, hindi maiwasang maluha ni Karil habang kinakausap niya ang kanyang asawa na si Jacob. Nung araw kasi na iyon ay naipatawag sila sa paaralan ng kanyang anak dahil nagkaroon nito ng issue ng bullying na kung saan 2 mga estudyante ang nagreklamo ng pananakit hindi lamang ng pisikal kundi ng emosyonal mula sa kanilang anak na si Eliza na sa mga pagkakataong ito ay nasa 12 anyos na. Sobra ba tayo? Sumobra ba tayo sa anak natin, Jacob? Dapat ba hindi natin ibinigay lahat ng mga pangangailangan niya? Dapat ba sapat lang yung pinakita natin sa kanya? Ito ang mga naluluwang wika ni Karil habang seryoso at taimtim namang nakikinig sa kanya si Jacob. Mahal, hindi naman natin pwedeng itago sa anak natin kung anong buhay ang meron tayo. Lahat naman ng mga ito ay pinaghirapan natin. Mula sa mga ari-arian natin sa bahay na to at sa mga sasakyan. Gusto lang naman natin bigyan siya ng magandang buhay. Sagot naman ni Jacob na pilit na pinapalakas ang kalooban ni Karil. Pero bakit, Jacob? Bakit parang lumilis na yung anak natin? Siguradong tayo yung may pagkukulang dito. Dapat mas tinutukan natin siya ng mabuti, dapat mas inalagaan natin siya. Nakakahiya sa ibang mga magulang na nakikita nilang ganito natin pinalaki yung anak natin. Saad pa ni Karil habang humihikbi. Pero mahal, binibigyan naman natin ng oras yung anak natin. Umaalis tayo tuwing linggo at kapag pauwi na tayo, lagi natin siyang kinakamusta at kinakausap. Marami tayong mga bonding. Hindi ko nakikita na may pagkakamali tayo doon. Asahan na lang natin na magmamatured pa yan si Eliza. At darating din yung panahon na makikita niya yung mga pagkakamali niya. Ipanalangin na lang natin yan sa Diyos. Sa patuloy na paglala ng pag-uugali ni Eliza, ay ginawa naman ng lahat ng kanyang mga magulang ang kanilang makakaya upang muli nilang matutukan ng bata. Mula sa pag-aaral nito
hanggang sa mga ginagawa nito sa labas ng paaralan. Lahat ay masusing ini-inspeksyon ng kanyang mga magulang upang makasigurado sila na hindi ito mapapabarkada sa mga masasamang mga loob o yung mga kaibigan na pwedeng magdulot ng masama sa kanya. Pero tila ba'y kabaliktaran ang naging resulta ng ginawa nilang ito dahil tuluyang nagrebelde sa kanila si Eliza. Sa edad na 14 na taong gulang, lumayas ito sa kanilang mansyon na kung saan nag-iwan pa nga ito ng liham na nagsasabing nakakasakal na ang kanyang mga magulang at hindi niya na kayang magtiis pa na tumira sa iisang bubong kasama sila. Nang makita ito ng mga magulang niya ang iniwan niyang sulat, labis na nahabag at umiyak na naman si Karil, habang si Jacob naman ay sinusubukan na magpakatatag. Huwag kang mag-alala, walang ibang pupuntahan yun. Sigurado bukas o makalawa babalik din yun sa atin. Pero paano pag hindi na siya bumalik? Kailangan natin tumawag na tayo ng pulis. Kailangan na natin tong i-report. Aanin natin yung mga pera natin kung wala yung anak natin sa poder natin. Baka may mangyaring masama pa sa kanya. Patuloy na pag-aalalang wika ni Karil. Ngunit nanatiling matatag sa desisyon niya si Jacob. Hihintayin niya ang 1 o 2 araw bago siya gumawa ng aksyon. Alam kasi ng lalaki na kapag nakita ni Eliza kung gaano kahirap ang buhay, ito na mismo ang pupunta pabalik sa kanila. At tila ba tama nga si Jacob. 2 araw pa lamang simula nung lumaya si Eliza, tuluyan na itong bumalik at dumiretso sa kanyang kwarto na para bang walang nangyari. Gusto kagad siyang kumprontahin ng mga magulang niya, ngunit pinadlakan niya ito ng mga pinto kaya naman hindi sila makapasok sa kwarto. Unti-unti nang napupuno ang mga magulang niya, lalo na ang tatay niyang si Jacob. Kaya naman, isang malaking babala ang iniwan niya sa bata. Eliza, kung hindi mo bubuksan tong pinto, sisirain ko to. At kung hindi ka lalabas, ako na mismo ang magpapalayo sa iyo sa bahay. Matatag na wika nito. Seryoso ang tono ng kanyang pananalita na maski si Karil ay nagulat sa sinabi ng kanyang asawa. Kaya naman bumulong ito. Ano mang sinasabi mo? Baka seryosohin ng bata yan. Magpasalamat na nga lang tayo at umuwi pa siya dito eh. Sad ng babae. Anong magpasalamat? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa ng anak natin sa atin? Pinagmumukha tayong mga bata. Kung ayaw niya dito sa bahay, edi ayaw din natin sa kanya. Kung hindi niya kayang magpakita ng respeto sa mismong mga magulang niya, hindi rin natin siya re-respetuhin. Sumasobra na yan. Maya-maya pa ay tila gumana na ang pananakot kay Eliza at kusa na nga rin itong lumabas sa kanyang kwarto. Seryoso siyang tinignan ni Jacob. Pumunta ka sa opisina. Ngayon din. Wika ng lalaki at naglakad papunta sa opisina niya sa bahay. Natatakot namang sumunod sa kanya si Eliza habang naiwan naman si Karil na umiiyak sa may pader. Ano na bang nangyayari sa'yo? Ginagawa naman namin ng lahat para mapabuti ka. Binibigay namin lahat ng mga pangangailangan mo pero ganito yung igaganti mo? Nawalan ka ng respeto sa mga magulang mo. Bakit? Pakiramdam mo kaya mo na yung buhay? Lumayas ka diba? O ba't ka bumalik? Nakita mo kung gaano kahirap, hindi ba? Diretsahang wika ni Jacob sa kanyang anak. Nakayuko lamang si Karil at pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha bilang pagpapakita ng kanyang katatagan at pagmamatigas niya sa kanyang magulang. Maya-maya pa ay tuluyan na rin siyang nagsalita matapos ang saglitang katahimikan. Lumayas ako dahil sa inyo. Masyado niyo na akong sinasakal. Hindi na ako nagkakaroon ng espasyo sa sarili ko. Lagi na lang may nakabuntot sa akin. Bantay sarado niyo lahat ng ginagawa ko. Pati yung mga kaibigan ko, kailangang malaman ninyo kung sino at nasaan kami. Tao ako, hindi ako bilanggo. Paghikbi ni Eliza. At sino ka para sumagot sa akin ng ganyan? Kung gusto mo palang masolo yung mga kaibigan mo at mawalan na kami ng pakialam sa'yo, bakit hindi ka nalang lumayas? Hindi ka naman namin na pinapabalik Puro konsumusyon lang yung ibinibigay mo sa mga magulang mo. Lalong-lalo na sa nanay mong si Karil. Kung alam mo lang yung totoo. Kung alam mo lang. Biglang napatigil sa pagsasalita si Jacob na para bang wala nang lumalabas na hangin sa kanyang bunganga hanggang sa tuluyan itong nawalan ng malay. Nag-aalala naman na tumayo si Eliza at tinignan ng kalagayan niyang tatay niya
na nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Daddy? Daddy, anong nangyari sa inyo? Pag-aalalang wika ng bata. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa kanyang nanay. Sinabi ang nangyari sa tatay niya. Maya-maya pa, tumawag na sila ng ambulansya upang maisugod ito sa hospital. Ngunit naging napakabilis ng mga pangyayari. Habang nasa ambulansya, si Ginoong Jacob, tuluyan siyang nawala ng buhay. Lumalabas sa naging pag-iimbestiga ng mga pulis at ng mga doktor na cardiac arrest ang nangyari kay Jacob. Dahil na rin sa sakit nito sa puso at sinabayan pa ng kanyang pagka-high blood, ay hindi na nga kinaya ng puso niya ang emosyon na kanyang nararamdaman. Wala namang kibo si Eliza habang inaayos ang katawan ng tatay niya na sa isang iglap lamang ay inagaw sa kanya. Pero bukod dito, ang higit pang ipinagtataka ni Eliza ay ang mga huling salitang binitawan ni Jacob sa kanya. Anong ibig sabihin ni Daddy na kung alam ko lang ang totoo? Meron ba akong hindi nalalaman sa pamilyang to? Naiiyak na wika ng babae. Pero talaga namang sunod-sunod ang magiging kamalasan sa kanilang buhay. Dahil maski si Karil, na sobrang nagmamahal sa kanyang anak na si Eliza, ay tuluyan na ring nagtanim ng galit dahil sa ginawa nito na nagdulot nga ng kamatayan ng kanyang asawa. Matapos ang libing ni Jacob, nawalan ng amor si Karil sa kanyang anak. Ano? Dahil sa'yo namatay yung tatay mo. Dahil sa kagagahan mo. Dapat talaga hindi ka na lang pala bumalik dito sa bahay. E di sana buhay pa si Jacob. E di sana masaya pa ako ngayon. Puro konsumisyon lang yung binigay mo sa amin. Kahit yung nabubuhay pa yung tatay mo. Puro sakit lang ang naidulot mo. Lagi niyang pinapagaan yung loob ko sa tuwing nasasaktan ako sa mga ginagawa mo. Pero ngayon wala na siya. At dahil yun lahat sa'yo. Dahil nga tuluyan nang nawalan ng amor ang babaeng si Karil sa kanyang anak, naligaw na rin ng landas si Eliza. Napadalas na ang mga pagkakataon na lumalaya siya sa kanilang bahay at umuwi isang buwan o ilang mga linggo ang makalipas. Pero wala nang pakialam sa kanya si Karil. Nag-focus na lamang ito sa kanyang pagtatrabaho para hindi na rin maging ganoon kasakit ang nararamdaman niyang pagkamatay ni Jacob. Talaga namang ramdam na ramdam ni Eliza ang pagbabago sa kanilang tahanan. Ngayon ay wala na talagang umiintindi sa kanya. Nagagawa niya na ang lahat ng gusto niya pero nakapagtataka. Bakit hindi siya masaya? Ang buong akala niya, tatakbo ang buhay niya at iikot ang mundo niya sa kanyang mga kaibigan. Pero sa uli, sila pala ang unang mang-iiwan sa kanya sa mga pagkakataon na kinikailangan niya ng emosyonal na suporta at totoong pagmamahal. Gusto niya mang ibalik pa ang dati ngunit huli na ang lahat. Naligaw na siya ng landas, wala na ang tatay niya at wala na ring amor ang nanay niya sa kanya. Pero kahit na ganoon ay sinisigurado pa rin naman ni Karil na mabibigay niya ang mga pangunahing pangangailangan ng anak niyang si Eliza, kung saan ay patuloy pa rin itong nilalagyan ang ATM ng kanyang anak upang may panggastos ito sa tuwing lumalayas ito sa kanilang bahay. Maging ang tuition ni Eliza ay patuloy niya pa ring binabayaran. Pero sa personal ay gusto niyang ipakita sa kanyang anak kung gaano kalala ang naging epekto ng kanyang masamang pag-uugali. Nang tumuntong sa 16 anyos si Eliza, na tila ba'y wala na nga siyang natatanggap na kahit na anong uri ng pagmamahal sa kanyang pamilya, ay unti-unting nabaling ang kanyang atensyon sa malalalang mga bagay. Iba't ibang mga bisyo ang kanyang sinubukan, mula sa pinagbabawal na gamot hanggang sa paglalasing. Lahat ng masasamang gawain sa mundo ay nagawa na niya sa tulong na rin ng pera na patuloy na ibinibigay ng kanyang nanay sa kanya. Kahit na ipinapakita nito na wala na itong pake sa kanya. Ayos pala yung nanay mo, Eliza. Biruin mo yun. Pinapabayaan ka na sa buhay, tapos patuloy ka pa rin binibigyan ng pera. Hays, kung ganyan lang nanay ko, wala na akong hihilingin pang iba. Hindi ako mauubusan ng alak, ng mga pambisyo. Napakasarap naman ang buhay mo, Eliza. Wika ni Marco, kaibigan ni Eliza habang nasa loob sila ng club at nagsasaya. Ngumiti naman si Eliza. Itinatago ang kanyang sakit na nararamdaman. Kung alam mo lang, Marco, hindi ganun kasaya ang sitwasyon ko. Ito ang mga katagang naiisip niya na hindi niya kayang sabihin sa iba.
Hindi may tatanggi na napakalaki na ng lamat ng relasyon niya sa kanyang nanay. Pero ang mas malala pa dito ay walang magagawa si Karil nang dumating sa punto na naanakan si Eliza nang hindi niya kilalang lalaki. Sa edad na 18, kinikailangang huminto ng pag-aaral si Eliza dahil sa kinikailangan niyang magbuntis at alagaan ng mag-isa ang kanyang anak. Nang aminin ni Eliza sa kanyang nanay kung ano ang nangyari sa kanya, hindi maiwasan ni Karil na maiyak. Na tila ba'y nagpapakita pa rin ito ng pagmamahal niya sa kanyang anak kahit halos ilang taon na silang hindi nakakapag-usap ng maayos. Ano nang ginawa mo sa buhay mo? Sino man yung tatay ng anak mo? Naiiyak at nasasaktan na wika ni Karil. Hindi ko alam. At wala na akong pakialam kung sino pa yung tatay nito. Saad ng babae. Alam mo kung bakit hindi kita kinakausap sa loob ng maraming taon? Kasi wala na yung tatay mo. Wala nang magpapatahan sa akin sa tuwing umiiyak ako buong gabi. Ayaw ko nang malunod sa kalungkutan ng dahil sa'yo. Dahil sa pagkawala ni Jacob, tila ba namatay rin yung kalahati ng ako. At anong gagawin ko sa mga gabi na nababaliw na ako sa kalungkutan ko dahil sa nangyayari sa buhay ko? Hindi ko na kayang magdagdag pa sa isipin. Matanda ka na, malaki ka na, alam mo na yung ginagawa mo. Kaya kung gusto mong ipagpatuloy ang pagbubuntis mo, gawin mo ng mag-isa. Tama na yung sakit na pinapamukha mo sa pamilya natin. Kailangan mo ng bumukod. Ito ang masasakit ng mga salitang natanggap ni Eliza sa kanyang nanay. Dahil natatanggap naman ni Eliza, kung hindi siya kausapin ng nanay niya, basta ay may bahay pa rin siyang inuuwian at may natatanggap pa rin siyang pera. Pero ngayon ay harap-harapan na nga siyang pinapalayas ni Karil. At talaga namang halos hindi niya ito matanggap. Ano? Kung kailan nagbubuntis ako? Saan ko masasabihin yan? Paano yung magiging anak ko? Paano yung bata kung papalayasin mo ko? Wala akong matitirhan. Saad ng babae. Huwag kang mag-alala. Patuloy ako magbibigay ng pera sa'yo. At kung sakali mang may mangyari sa aking masama, ikaw pa rin ang magmamay-ari at magmamana ng lahat ng ari-arian ko. Tila ba nabunutan ng tinik sa lalamunan si Eliza nang marinig niya ang mga katagang iyon. Kaya naman magaan sa loob niyang umalis sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa kondo kung saan binili rin ito ng nanay niya para sa kanya. Hindi pa rin talaga ako matiis ng matandang yun. Ngising wika ni Eliza habang tinitignan ang kanyang magarbong kondo. Sa tuwing may kinikailangan si Eliza ay tinatawagan lamang niya ang nanay niya. Mula sa mga pagkain niya, sa mga bills, kuryente, tubig at maging sa kanyang pagpapacheck up. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang niyang hindi ito makontak. Hindi siya nag-aalala sa kung ano na ang nangyari sa nanay niya, kundi ay nag-aalala siya sa pwedeng mangyari sa kanya kung sakaling hindi siya makatanggap ng pera. Kaya naman dumiretso siya sa dati niyang mansyon at tinignan kung ano ang nangyari sa nanay niya. Doon ay napag-alaman niya na isinugod sa ospital si Karil dahil bigla na lamang itong naparalisa. Nang makarating sa ospital si Eliza, agad niyang tinignan ang kalagayan ng nanay niya. Bakit hindi ka man lang tumawag? Bungad na wika ni Eliza sa kanyang nanay na para bang walang nangyaring masama dito. Habang si Karil naman na nasa estado ng pagka-stroke ay hindi halos makapagsalita. O sige na, huwag ka na magpaliwanag. Akin na lang yung pera na gagamitin ko ngayong buwan. Kabuanan ko na rin next month, kailangan ko ng pera. Kailangan ko makapagpa-check up bukas. Bayaran na rin ng mga gamit sa kondo. Mayabang na pag-uutos ni Eliza habang pinapakita na wala na siyang pakialam sa nanay niya. Pakiramdam niya ay nakakaganti siya sa ganitong paraan. Para kay Karil naman, ang buong akala niya ay tuluyan na siyang naging okay at sapat na ang sarili niya para maging maligaya. Ngunit nang tratuhin siya ng ganito ni Eliza, ay talaga namang nawasak ang kanyang buong pagkatao. Dahil sa huli, isa pa rin siyang nanay na nag-aalala at nagmamahal sa kanyang anak. Lumipas ang isang buwan, tuluyan nang nanganak si Eliza. Habang nakalabas na rin naman si Karil sa hospital, ngunit paralisado na siya at kinikailangan niya na ng wheelchair para lamang makakilos. Hindi na rin siya halos makapagsalita pa. Kulang na lang ay taningan na siya ng buhay ng mga doktor
dahil sa dami ng komplikasyong nakita nila sa kanyang katawan. Sigurado ka ba, ma'am? Ayaw mo na munang magpagaling dito sa hospital? Pag-aalalang wika ng nurse kay Karil noong nagmamakaawa niya itong makalabas sa establishmento. Kung kukunin na ako ng Diyos, kukunin na ako at wala akong magagawa doon. Ayoko namang gugulin yung mga huling araw ng buhay ko na nandito lang ako sa hospital. Walang ginagawa. Nang dahil sa pagpupumilit ni Karil, ngayon ay nasa kanyang mansyon na siya. Mag-isa, malungkot at walang kasama, kundi ang kanyang katulong na kanyang binabayaran upang maalagaan siya sa ganoong kondisyon. Bakit naman po kasi, ma'am? Hindi niyo na lang po pauwiin dito yung anak niyo para siya po yung mag-alaga sa inyo. Balita ko po nanganak din po siya. Ito ang pag-aalalang wika ng katulong niya sa kanya na si Meryl. Binigyan lamang siya ng nakalulungkot na tingin ng kanyang amo na para bang sinasabi ng kanyang mga mata na wala na siyang magagawa sa kanilang sitwasyon. Sa loob-loob ni Karil, pakiramdam niya ay sobra niya nang pinabayaan si Eliza at wala nang pagkakataon para may balik pa kung ano ang nasirang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Lalong lumala kasi ito simula noong mamatay si Jacob na talaga namang napakabilis at hindi nila inaasahan. Hindi man lamang nga nasilayan ni Karil ang kanyang apo kay Eliza dahil matapos manganak ni Eliza at makakuha ng pera sa kanya ay hindi na nga ito muli pang nagparamdam. Inaasahan ni Karil na muli lamang itong magpaparamdam kapag naubos na ang perang ibinigay niya. At ganun nga ang nangyari. Sa sumunod na 2 buwan ay doon na muli siyang kinontak ni Eliza na nanghihingi naman ng pera. Ngunit sa pagkakataong ito ay napakalaki ng halaga ng kanyang kinikailangan. Nalabis na ipinagtaka ni Karil. Kaya naman pilit itong nagsalita. Bakit ganun kalaki yung perang kailangan mo? Hirap na hirap magsalita si Karil dahil na rin sa kanyang stroke na pinagdadaanan sa mga pagkakataong iyon. Basta wag ka na magtanong, ibigay mo na lang sa akin yung pera. Matapang na sagot naman sa kanya ni Eliza, pero nagmatigas si Karil. Hindi pwede. Kailangan mo muna sa aking ipaliwanag kung bakit ganun yung kailangan mo. Saad nito sa kanyang anak. Doon ay inamin na nga ni Karil na nalubog siya sa utang dahil sa kanyang bisyo at pagsusugal. Ngayon nga ay hinahabol na siya ng isang notorious na kriminal na grupo na kanyang nakabangga at napag-utangan ng malaking halaga. Kung mahal mo pa yung buhay ko at kung gusto mo pang makita yung apo mo, ibigay mo na sa akin yung pera para matapos na tong gulong kinasangkutan ko. Pero laking gulat ni Eliza nang tanggihan siya ni Karil at sa halip ay pinumukha sa kanya ng kanyang nanay noong mga pagkakataon na wala man lamang ito sa kanilang bahay kahit na alam niyang stroke naman ang nanay niya. Anong hindi mo ako bibigyan? Hindi pwede. Ibigay mo sa akin yung pera. Ibigay mo, nangako ka sa akin, di ba? Paninigaw ni Eliza sa kabilang linya. Ngunit agad nang binaba ni Karil ang telepono niya. Kaya naman pagkahapon, personal nang pumunta si Eliza buhat-buhat ang kanyang anak sa dati niyang bahay upang kumprontahin ang nanay niya. Nang gagalaiti itong pumasok sa kwarto ng nanay niya. Anong ginagawa mo? Di ba sabi mo lalayas ako sa mansyon na to sa isang kondisyon? Bibigyan mo ako ng pera. Bakit hindi mo ako binibigyan? Kailangan na kailangan ko, hindi ba? Hindi mo ba maintindihan? Di ba pinaliwanag ko na sa'yo sa telepono? Halos mamula na parang kamati si Eliza dahil sa kanyang pagkagalit sa kanyang nanay. Ngunit hindi lamang siya pinansin ng kanya ngayong paralisadong nanay. Tumingin lamang sa malayo si Karil na parabang ayaw na nitong makipagsagutan pa sa kanyang anak. Ganun. Ito yung gusto mo? Di, sa pilitan ko na lang kukunin yung pera ko sa'yo. Diba? Sinabi mo sa last will and testament mo na kapag may nangyaring masama sa'yo, akong magmamana ng lahat ng ari-arian ng pamilyang to. Di sige. Tara dito. Binaba ni Eliza ang kanyang anak. Kinuha ang wheelchair ng kanyang nanay at sa pilitang isinakay dito si Karil. Pagkatapos ay nagmaneho siya. Sakay-sakay si Karil sa likod ng kotse. At bumiyahe sila ng halos 5 oras. Pagkatapos ay binaba niya ito sa hindi mataong lugar upang maging palaboy-laboy ang kanyang sariling nanay at makamkam niya ang lahat ng mga ari-arian nito. Plano ni Karil
na sabihing namatay ang nanay niya at pinakremate niya ito upang wala siyang maging problema at madaan niya ito sa legal na proseso. Kinabukasan ay metikulosong pinlano na nga ni Eliza ang kanyang mga susunod na gagawin at hakbang. Napaniwala niya ang mga pulis at ang sariling abogado ng kanilang pamilya na namatay na nga ang kanyang nanay. Gamit ang kanyang mga koneksyon, kumuha siya ng isang bangkay ng isang babae at sinabing ito ang nanay niya. Masayang masaya si Eliza dahil unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pinaplano. Hanggang sa isang gabi, tumawag ang abogado ng kanilang pamilya sa kanya. Miss De La Peña, pwede ba kitang makausap ng personal? Saad ng abogado sa kanya. Pwede naman pero tungkol ba to sa pamanang makukuha ko? Pilit na itinatago ni Eliza ang kanyang ngisi habang kinakausap ang abogado. Ganun na nga. Kailangan mong pumunta sa opisina ko kinabukasan dit at may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Halos hindi na nga makatulog si Eliza buong gabi dahil sa wakas ay makukuha niya na ang lahat ng mga ari-arian at milyones na itinago ng kanyang mga magulang. Sa loob ng opisina ng abogado kinabukasan ay nakabihis ng maganda si Eliza. Pinaalaga niya muna ang kanyang anak sa kanilang katulong at pagkatapos, seryoso siyang hinarap ng abogado. Itong mga impormasyon na sasabihin ko sa iyo, Eliza, sobrang crucial nito. Sobrang seryoso ng bagay na to. Seryosong saad ng abogado. Kitang-kita sa ekspresyon ng mukha niya na talaga namang hindi normal ang kanilang pag-uusapan. Tama na yung paligoy-ligoy. Sabihin mo na, ano ba ang kailangan kong malaman? Well, nakasali to sa sinumpaang salaysay ng nanay mo. Nang impormasyon na ito ay sasabihin ko lamang sa araw ng kanyang kamatayan. Bukod sa matatanggap mo ang lahat ng mga ari-arian nila na iniwan sa iyo ng mga magulang mo, pati na ng tatay mong si Jacob. Habang sinasabi ito ng abogado, hindi na nga maitago pa ni Eliza ang kanyang ngiti. Pero talaga namang mabilis na babubura ang ngiti sa kanyang muka sa susunod na impormasyon na kanyang maririnig. At ang pinakahuli at importanteng bagay na kailangan mong malaman. Hindi si Eliza ang biological mother mo. Tila ba nagpasabog ng bomba ang abogado dahil sa kanyang sinabi. Hindi maintindihan ni Eliza ang kanyang naririnig o maging ang kanyang nararamdaman. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pagtatakang tanong nito. Katulad ng narinig mo, hindi si Eliza ang tunay mong nanay. Hindi rin si Jacob. Ayon dito sa kanyang sinumpaang salaysay, anak ka ng katulong nila na namatay sa panganganak at nagkataon naman na nung mga pagkakataong iyon ay hindi nila magawang magkaanak ng asawa niyang si Jacob. Kaya naman napagpasyahan nilang ituring kang tunay na anak at ampunin ka sa legal na proseso. Wala namang naging problema sa pamilya ng katulong na namatay dahil mahirap lamang ang buhay nila. At ginawa yun lahat ni Jacob at Karil para sa iyo. Dahil gusto ko nilang tulungan. Gusto ko nilang bigyan ng magandang buhay. Unti-unti na ngang napagtatanto ni Eliza ang mga bagay-bagay. Ibig mong sabihin mahirap talaga ako kung hindi dahil sa kanila. Ibig mong sabihin, totoong pagmamahal yung pinakita nila sa akin. Ayun ba yung totoo? Nag-hysterical na nga si Eliza. Tumango naman ang abogado sa kanyang mga sinabi. Tumakbo papalabas si Eliza. Hindi alam ang kanyang gagawin. Umiyak siya nang umiyak ng buong magdamag. Labis na pagkakonsensya ang kanyang nararamdaman. At tila ba isang pitik lamang ay tuluyang nagbago ang kanyang buong pagkatao. Lahat ng mga pagkakamali niya, lahat ng pagiging arugante niya, lahat ng ito ay naalala niya na para bang isa itong napakasakit na bangungot na kailangan niya muling harapin dahil sa katotohanan na kanyang nalaman. Wala siyang kamalay-malay na ang mga magulang na inalipusta niya sa loob ng napakaraming mga taon ay mga estranghero pala talaga sa kanyang buhay na naawa lamang sa kanyang kalagayan at minahal siya ng totoo sa kabila ng lahat ng mga iyon. Paano ko ito nagawa sa kanila? Paano? Ito ang paghihinagpis ni Eliza habang inaalala niya ang huling mga sandali ni Jacob. Noong sinabi nito ang mga katagang,
kung alam mo lang ang totoo. At sa mga pagkakataon ngayon ay muli niyang naalala ang kanyang nanay. Nasa pilitan niyang dinispatcha. Muli siyang nagmaneho kaagad pabalik sa lugar kung saan niya iniwan ang nanay niya. Umaasa na sana ay nasa maayos pa itong kalagayan. Ngunit pagdating niya doon ay walang mga bakas ang nanay niya na naiwan sa lugar. Kaya naman buong gabi niyang minaneho ang buong bayan kung saan niya ito iniwan. Hanggang sa nakarating na nga siya sa police station. Wala na siyang pakialam kung makukulong siya sa kanyang ginawa. Ang kanya lamang ay gusto niyang manghingi ng patawad sa nagawa niya sa nanay niya at handa na siyang pagdusaan ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Sa mga pagkakataon na ito ay 21 anyos pa lamang si Eliza. Pakiramdam niya, marami pa siyang oras para makabawi sa nanay niya at pagbayaran ng kanyang mga naging kasalanan. Hindi nga nagtagal, naituro ng mga pulis ang kinalalagyan ng nanay niya na kung saan ay napunta nga ito sa Home for the Ages kasama ang ibang mga matatanda na inabandona rin ng kanika nilang mga anak. Napaluhod si Eliza nang muli niyang makita ang nanay niya at walang awang nanghingi dito ng patawad. Alam kong hindi niyo na po ako mapapatawad, pero hayaan niyo po akong pagbayaran yung mga kasalanan ko. Umuwi na po tayo, sarili ko na po. Ako na po ang magpaparusa sa sarili ko. Susuko po ako sa mga pulis. Gusto ko pong makabawi sa inyo sa lahat ng mga nagawa kong kasamaan. Pasensya na talaga mama, mahal na mahal ko po kayo. Pag-iyak ni Eliza, namumutawi sa kanyang mga salita ang pagmamahal na matagal niyang itinago sa nanay niya. Pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit si Karil. Pero laking gulat niya nang yakapin siya pabalik ng nanay niya. Pinatawad siya nito sa isang iglap lamang. Kung nabubuhay lang sana yung tatay mo, masaya siya na makita yung pagbabago mo. Lalong nadurog ang puso ni Eliza nang marinig niya ang mga katagang ito. Noong araw din na iyon ay umuwi na sila sa kanilang mansyon. Wala nang pakialam si Eliza kung titignan siya ng mga tao bilang pinakamalaking sinungaling sa buong mundo. Ang mahalaga, napatawad na siya ng nanay niya at gagawin niya ang lahat para mabago ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Siya ang nag-alaga kay Karil. Hindi na nga rin siya sinampahan ng kaso ng nanay niya para hindi na rin siya makulong. 2 taon nang makalipas, salamat sa pagmamahal at pag-aalaga ni Eliza sa nanay niya, tuluyan itong nakarecover at nakabalik na ng normal sa kanyang pagtatrabaho. Ngayon ay katuwang niya na si Eliza sa pamamahala sa kanilang kumpanya at nagkaroon pa nga ng supling sa kanilang tahanan na ipinangako naman ni Eliza na hindi matutulad sa kanya at pupunuin niya ng pagmamahal ang kanyang anak. Nakabahagi niya naman ang kanyang nanay sa pagtupad nito. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.